Sino po? Abangan ang huling hirit ng Mega Mother's Day Special ng Sharon, Kasama Mo Kapatid. Mamaya 4:30 p.m. sa Mega Gandang Hapon ng TV5. Tumayo ka na kasi. Ano ba? Ayaw tumayo eh. Samuel Kang! Teka, sandali. Naririnig mo ako, Samuel? May sumalis ka na rito. Delikado. Ito pong lalaki. May disability. Hindi normal ang pag-iisip niya. Ano? Ako po ang nurse niya. Bigyan niyo ako ng oras. Kakausapin ko lang siya. Hindi mo ba nakita yung traffic? Huwag kang makialam dito. Yung traffic nakikita niyo. Pero yung takot ng tao, hindi. Hindi na siya makahinga na maayos dahil sa takot sa inyo. Pananagutan niyo ba siya kapag may nangyari sa kanya? Samuel Kang, nakikita mo ko? Mag-focus ka. Tingnan mo ako. Ako si Cheska Shaw. Nurse Shaw. Oo, ako nga to. Tumayo ka na. Tumayo ka. Sige. Oh, teka. Samuel! Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan, boy. Sige, tayo lang. Tayo na. Samuel Kang! Sige na. Samuel Kang! Samuel, hinga na malalim. Imulat mo ang mata mo. Okay ka lang. Sige na. Tulungan niyo ako. Hello. Kayo po pala. Okay ka na ngayon. Nakikita mo ko? Maraming salamat. Kumakain na maayos. Dadali na dapat namin sa ospital. Kaya siguro, mapunta siyang ospital para makita ka. Patawarin mo ako. Sana, mapatawad mo ako. Maraming salamat sa'yo. Kapag hindi pa rin po siya maayos pagkagising niya, dalhin niyo na siya sa ospital. Masaya ako. Salamat na lang at ikaw ang nakakita sa anak ko. Huwag niyo pong isipin yon. Ganon din po ang gagawin sa ibang pasyente. Hindi lang po sa anak niyong lalaki. Oo nga naman. Salamat. Madam, isa pa. Ayoko po manghimasok sa inyo pero sa tingin ko po dapat ipasok niyo si Samuel sa isang sped curriculum. Hindi pa rin po alam ni Samuel kung ano ang sa traffic light. Kapag hinayaan niyo siya manatili lang dito sa bahay, baka sa susunod mas malala pang mangyari. Kaya naman... Hindi ba pupunta ka pa sa ospital? Opo. Papasok na ako. Umalis ka na. Bibigyan sana kita ng pabuya, kaya lang may regulations ng hospital. Kakausapin ko po ang papa ko pag uwi sa bahay. Patitigilin ko siya sa trabaho. Hindi ako isip bata para maapektuhan ang trabaho ko sa personal na bagay. Walang kinalaman sa iyong promotion na binigay ko sa papa mo. Maniwala ka man o hindi. Tama. Hindi ako naniniwala. Masyado lang pong sabay ang pagkakataon. Madam Shin! Madam Shin! Nasangkot na naman sa gulo ang anak nyo? Ay, may bisita ka pala. Sige po, alis na ako. Nag-set na ako ng date para bukas. Pero tingin ko, wag na nating ituloy. Tuloy pa rin bukas. Ano? Tuloy bukas, narinig mo? Sandali lang. Madam Shin, hindi ko alam pero sa tingin ko dapat yung ingatan ng blood pressure nyo. Ang init ng ulo.
Bakit kaya kailangan akong pagbuntunan ng init ang ulo niya? Hindi na ako natutuwa. Leia? Nasaan ka? Nasa gym po ako. Bakit po kayo tumawag? Leia, si Jeremy, puntahan natin. Matagal ka na kasing hindi nakakapag-shopping. Bumili tayo ng purse sa department store tapos isabay na rin natin ang winter shopping. Hindi ako pwede, ma. Bakit hindi? Doon po nagtatrabaho si Jeremy. Pangit pong tingnan kung makikita tayong labas-pasok sa department store. Ganito na lang, ibibili ko kayo sa ibang lugar ng gusto nyo. Wag na. Wala na akong kailangan. Bakit ba biglang nawala sa isip ko na sunod-sunuran ng manugang? Ano yan? Yung magulang ng pasyente sa room 602 pinabibigay sa'yo, Cheska. Sige, magpahinga ka na. Sige. Grabe, nababaliw na ba talaga si Madam Shin? Marami siyang pera, pero binibili ka niya? Si Samuel inaalala ko pa rin. At bakit naman? Inosente siyang tao. Ayoko siya masaktan ng dahilan sa akin. Ayoko yung mangyari. Kung ako sa'yo, imulat mong mga mata mo. Masyado ka kasing mabait na babae, kaya ang akala ni Madam, mabibili ka niya gamit ang pera niya. Ay, anong gagawin mo ngayon sa papa mo? Madidismaya siya. Ipapaintindi ko pa rin sa kanya. Paano nila nagagawa ang ganito sa'yo? Bakit ganun ang kumpanya na yun? I got your facts. It's good to have good results. I appreciate it. Sato, humuhusay ka na talaga. Isa sa mga empleyado kong magdadala ng papeles sa Japan. Personal ko sanang dadalin, pero hindi na pwede. CEO na kasi ako. Oo. Sige, aasahan kita. Salamat. Sige, bye. Pasok ka muna. Tuloy. Ano nangyari sa pinatawag kong meeting? Sa Board of Directors? Pinakancel po ni Madam Chairman ang meeting. Hindi natuloy ang meeting. Dahil conflict sa schedule ng chairman? Hindi ko pa malalaman kung di ako magtatanong. Akala ko po ang chairman na magsasabi sa inyo. Sorry po, sir. Sige na. Dalhin mo rito yung files. Titignan ko yung sales. Yung files? Ano yun? Dumaan dito si Mr. An. Kinuha po yung files. Sabi po niya sa bahay na lang ni Madam Chairman pag-aaralan. Kalokohan ang sinabi ni Mr. An. Paano mapupunta sa chairman ang files? Hindi ko pa yung napag-aaralan lahat. Sorry po, sir. Utos yun ng chairman. O sige, makakaalis ka na. Sir Kang, may nangyari po sa isa sa mga stores.